Guys, sobrang nagulat ako sa sapatos na to, no? Parang for me, ito na yung best budget shoes for guards. Pag-uusapan natin yung price range na 2,500 pababa. I-explain ko sa inyo kung bakit, no? Kaya samahan nyo na ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. 361 degree Genesis. Lagi may nagre-request sa akin ito, no? At alam ko lang ngayon kung bakit. Napaka-pogi naman pala nito talaga sa personal. So guys, ano na tayo, no? Aesthetic and material na po tayo. Low cut, pang point guard na pang point guard. Sobrang nakakagalaw yung ankle nyo dito, no? So, parang ma-recommend ko rin siya kahit sa volleyball, badminton, other sports. Bagay na bagay pa rin po ito. Kasi, magaan din siya eh. Marami ring colorway na papagpipilian pa po, no? Usually, pag ganyan, yung ibang colorway, hindi naman gaano maganda. Pero this time, parang lahat ng colorway, okay eh, panalo. Napaka-mapormang sapatos, maganda po talaga yung itsura niya. Pero parang for me, hindi yun dapat maging reason para bilhin nyo to, no? Kasi guys, katulad ng One Motion, no? 2,000 plus lang to, pero gumamit ng kanilang top 1 cushioning setup, no? Top 1 foam nila, which is yung Quicotech. Hindi lang yun guys, no? Yung uppers nila, gumamit ito ng woven knit uppers. Ang ganda mo, ang premium sa ganitong price range. Ang hirap nitong talunin. Alam niyo kung bakit guys, halos magka-price range lang tong dalawang to. Nung lumabas nga yung One Motion, medyo mas may kamahalan. Ito paglabas niya, sobrang affordable na kagad. Nice. And feeling ko mas bababa pa to. Pero kasi yung uppers na ginamit sa kanya, knit, soft sa touch, masarap sa touch. And sa loob din guys masarap ang pakiramdam sa loob. Mamaya natin pag-uusapan yan, no? Sana all. May torsion plate din to guys. Parang kumpleto sa lahat, no? Ng mga hinahanap ko sa isang budget shoes. So for me, parang napakadali nitong iskuran. For me, aesthetic and material, 9.5 out of 10 po kagad ito, no? Hindi ko lang na perfect kasi hindi siya carbon fiber. Pero guys, ganung presyo, mag-expect ka ba dapat ng carbon fiber, di ba? So for me, parang napakasulit pa rin. Hindi siya mukhang 2,400, 2,300, 2,200, no? Halata naman, be honest, alam nyo agad, lalo na pag nasuot nyo to, na hindi ganun yung presyo niya dapat. Next, punta na tayo sa breathability. Yung breathability nito guys, kasi nga parang very enclosed yung knit niya, konti lang po yung pumapasok na hangin. Except dito sa may tang na may malalaki butas, hindi rin naman siya sobrang daming butas. No? May mga malalaki, okay naman. No? Doon nga lang siya may okay na breathability. All throughout, sakto lang. Parang pumapasok lang na hangin is mga 20%, 30% dito sa knit na to. No? Parang more on support po kasi talaga siya. So dahil dyan guys, yung breathability, okay lang din. Hindi masyado. Bibigyan ko po ito ng 8 out of 10 na breathability score. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Meron itong solid rubber outsole na merong mga rectangular square patterns. Nakalagay 3 Studio, no? Ano kaya yung 3 Studio na yan? Yung box niya nakalagay din 3 Studio, no? Yan. Actually, yung box pa lang ang ganda na, guys. No? Sa budget shoes nila, ang ganda na. Usually kasi, pag budget shoes ng 361 degrees, no? Ito yung box ng Big 3 Team 2, ayan, no? Ito, halos, hindi naman nalalayo yung price, diba? So, nakakagulat yung price nito. Hindi ko alam kung paano nila nagawa yung ganyang presyo, no? Ano ba pakialam mo? Logo, no? Ito rin, meron din 3 Studio dito. Ano kaya yun? Guys, kung meron kayong kung meron kayong idea kung ano ba ibig sabihin nun, pwede nyo bang paki-comment sa baba para lang malaman. Pero balik na tayo sa traction. Almost pareha siya ng DVD2, which is top tier traction. 10 out of 10 yung squeakiness.
yung squeak test ko dito, ang kagandahan nito, parang medyo mas matigas siya sa DVD2, no? Pero hindi ko siya masyadong ma-recommend na 100% outdoor. Pwede, no? Sakto pa rin, medyo tatagal pa rin, pero kumbaga for me parang mas magsha-shine siya sa indoor basketball talaga. May mga maliliit kasi na grooves, may maliliit na square siya. So parang pwede mapunit doon, lalo na kung pangit yung outdoor na paglalaroan. Grabe, makapangit. Pero guys, stop on a dime ito. Hindi nag-a-attract ng dust katulad ng DVD2 nga or ng Big 3. Almost the same. Same ng ng parang consistency eh. So for me, bagay na bagay talaga for guards na gusto ng mga magagandang stop. Napakaganda po talaga ng bite nito. So traction and outsole for me, bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi hindi siya masyadong suitable for outdoor use. Next, punta na tayo sa safety and support. For me, sufficient naman, no? Decent support, bagay pang guardia, wherein hindi naman nangangailangan na sobra-sobrang support yung mga guards. Yung heel counter naman ito, for me, perfect, no? Napaka-supportive, ang ganda ng lockdown sa heel part, parang ang naka-mid-cut, naka-high cut na sapatos pag gamit mo. Nagulat ako sa torsion plate nito, guys, ha? Chinek ko yung torsion plate nung or yung arc lock nitong One Motion. Mas malaki po yung torsion plate nito. Mas mura nga siya nung naglabasan tong dalawa. Nasa 3,000 pa yung One Motion eh. Ito mura na kagad lumabas eh, no? So may torsional support po talaga, may twisting support, and may iwas na pilok pa po dyan, no? Medyo naka-protrude, medyo nakalabas naman, malapad naman yung outrigger niya. And yung outrigger niya, guys, parang umaangat, no? For lateral containment, itong TPU na to, no? And may konting infusing pa, no? By the way, guys, yung uppers din naman niya na knit, very supportive na rin alone. Yung uppers pa lang, very supportive na. Kaya maganda rin. Mararamdaman mo yung lockdown sa loob, yung toes mo, hindi parang sobrang nagagalaw-galaw. Okay yung fit niya, no? Mamaya natin pag-uusapan yan. So yung mga jab step, euro step, mga lateral movements mo, maganda talaga ang lockdown. Supported ka talaga dyan, no? So dahil dyan, guys, safety and support, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10. Basta guys, lagi ko sinasabi naman, no, na one of my most favorite na cushioning setup na foam, itong Quick-Coat Tech. Mula dati pa hanggang ngayon. Kasi nga for me, ramdam ko talaga yung bounce nito. Marami na akong sapatos na Quick-Coat Tech ang nagamit. Sobra yung bounce, ang ganda ng energy return. Yung step in comfort, masarap. Kanina napag-usapan na natin. And ang kagandahan pa nito, flat po ito eh, no? Parang flat siya, parang minimalist shoes, like kung binibida yung low to the ground na sapatos na flat. Okay, kasi nga healthier yun sa paa. Pag parang nakatakong kasi mataas yung heel, na yun nga, parang nakatakong, mataas po yung risk ng tapilok niyan ng mga injuries. No, so mas maganda low to the ground, flat katulad nito. Wherein mararamdaman mo talaga yung court feel. Parang made for speed po talaga to. Very bouncy. Decent yung impact protection. Okay naman yung tuhod ko, no? Yun yung kagandahan talaga ng Quick-Coat Tech eh. Maganda pa rin kasi impact protection, maganda yung shock absorption. So for me, wala na akong hahanapin pang iba dito eh, no? Siguro carbon fiber, pero it gets the job done. Okay naman yung torsion plate niya. May energy return naman ng konti, no? So, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 sa cushioning setup. Next, punta na tayo sa price tag. Napakadali ring iskoran, no? Sa price tag. Napakasulit eh. Tapusin na natin kaagad to. 11 out of 10 yung price tag score. Hindi, wow. Parang sumobra pa, no, sa 10 out of 10. Parang for me kasi sobra pa eh. No, parang yung expectations natin, sinobrahan
no? Talagang ni-level up ng 361 degree. Hindi ko na alam kung paano na napepresyohan ng ganito yung sapatos. Kasi guys, itong One Motion, sobrang gulat na ako dito. Kasi sa presyo nito, na Aquicotech na, may torsion plate pa, may arc lock pa. Meron din dito eh. Pero ang pagkakaiba nito, no? Ang tinalo niya pa kasi yung uppers nito mas premium, mas malaking torsion plate, and yung comfort nito top notch po talaga. So parang for me nga, sinabi ko na kanina, no? At uulitin ko ulit ngayon. Pag 2,500 pababa ang pag-uusapan natin, ito na yung best budget shoes talaga. 2,500 pababa, ito na yun, top 1. Mahirap na itong tapatan this year. So, highly recommended guys. I-try nyo ito. Hindi naman mabubutas yung bulsa nyo. Napakagandang investment, lalo na kung light guards ka lang naman. No, gusto mo lang mapormang sapatos na pwedeng gamitin sa other sports. You will feel fast, you will feel quick, very bouncy na foam. Almost perfect na sapatos for guards. No? I-click nyo yung link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Guys, gamitin nyo yung link ko po, yung affiliate link ko para matulungan po yung channel natin na lalo mag-grow. No? Kasi pag yung link na yan guys yung ginamit nyo, may konting commission po ako nakukuha. Pero yung price guys, same pa rin naman. Hindi siya magmamahal. Okay. Maraming salamat po sa gagamit na link ko. No? In advance, thank you po sa inyong lahat. Okay, click nyo na po now. Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga ibang pang point guard na shoes from 361 degree, marami po dito. Ilalagay yung mga link, yung mga videos dyan. Yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!